Magsiluhod po ang lahat bilang paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng minamahal na Apo Conchi. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Walang mali, walang kupas, sa tuwi na ito ang paanyaya, napabatid, imulat, at ipadama sa lahat. Ang wagas na pag-ibig, walang maliw na pagmamahal, walang kamatayang paghahandog, upang ang lahat ay makadama, tuwiran niyang silayan, at hanapin ang kanyang katotohanan. Pagharian kayong lubos. Kung ang hindi lingkod ay sinusubukan, ang mga lingkod din ay sinusubukan. Sapagkat ang sabi nga, ang katawang lupa ay tao at ang nagkaloob ay Diyos. Kaya't kung lahat ng tao ay pakikinggan ay ang bumuhay at bumuhay sa lahat, hindi lamang sa ilan. Diga, sabi nga ng Batanggenyo, di ba ang Diyos ay mararamdaman niya sa kanyang kapangyarihan na hindi mo kayang liripin. Marami siyang nagagawa sa iyong buhay. Nadama mo na ba ang Diyos? Kinilala mo na ba siya? Purihin niyo siya. Habang kayo'y nakakadama sa Kanya, habang kayo'y nagpupuri sa Kanya, sa mga pinagdaraanan ninyo'y pasalamatan siya. Pinasasalamatan niyo po ba siya? Tunay nga, kung hindi mo alam at hindi mo pa siya nadarama, paano mo siyang pasasalamatan sa mga nagaganap mo? Pakahirap, ano? Tama po ba? Halimbawa ay nagmagandang loob ka, gumawa ka ng mabuti, tapos mapipilay ka pa. Patutuwa ka ba? Wala, ano? Parang nakakatuwa. Subalit, doon sa mabuting pandamang binagkakaloob niya, doon mo makikita kung paano talaga siya kumilos sa buhay mo. At ito po ay patotoo na mararamdaman mo siya. Tunay nga na habang nararamdaman mo yung binigay niya sa'yo, pinahintulot niya, hindi naman po siya ang nagbigay mismo Tulad ng mga duwende. Sa mabuti po ba yan? Mamimisala bang mga yan kung sila ay nasa mabuti? Po. Hindi mga kapre. Pero may mabait din sa kanila kahit hindi sila, sabi nga ay masama man may kabaitan, patotoo lamang. Tama po ba? Totoong totoo, masama man may kabaitan pa rin. Ngunit iba lamang ang totoong mabait. Kapag yung pagbabago ay sandali lang, ay hindi pa ganap. Ngunit kapag yung pagbabago ay nandoon na yung pagtitimpi, nagpapakabuti at nagsusumikap, talagang kakamping lahat. Nang dahil nga ang tao ay tao marupok, kaya binibigay ang pagiging matatag. Paano po kakamping niya kung hindi mo mararamdaman ang iyong tinatawagan? Buhay ba ang Ama? Kaya napakahirap talaga. Napakahirap umunawa. Napakahirap tanggapin
Katulad ko po. Sabi ko, baka hindi ako makapaglingkod ngayon dahil kagabi, magdamag na makirot. At pagkagising ko, iika, di mo maapak. Sabi ko sa kalooban mo, Ama, kung gusto mo ko pa ako makapaglingkod, mawawala. Sapagkat tinali ko ng pero kahapon wala po siyang masakit. Nakapaglakad kami, tinulak ako ng mabait. Ayaw nilang magpagambala. Gusto'y doon sila tumira. Nabulabog sila. Di siyempre, hindi naman sila nakikita ng mga paa. Kaya totoo pong may duwende. Kaya lang di nyo dapat silang katakutan. Dahil lang totoo, ang Diyos ang dapat katakutan. Pero hindi dapat tanggapin ang panggagamot ng duwende. Sapagkat hindi naman sila Diyos. Kaya mas malamang ang Diyos kaysa sa kanila. Buhay ba ang Ama? Ngunit kapag hindi mo pa nakita at hindi mo pa napatotohanan, hindi ka talaga maniniwala. Kaya maraming taong hindi naniniwala sa ganun. Po? Ngunit ako nagpapatotoo. Totoo po, mayroon. May kapre. Totoo kung may kapre, may white lady. Totoo. Kaya lang, hindi sila dapat katakutan. Ang dapat katakutan ay ang kasalanan. Buhay ba ang Ama? At dapat mong igalang ang Diyos na buhay. Tama po ba? Siyang dapat na igalang, sambahin sa katotohanan at dapat nakilalanin sa iyong buhay. Kaya't hindi mo marapat siya itakwil kailanman. Kundi itakwil mo ng lahat, siya huwag. Buhay ba ang Ama? Ngunit, kung nasa mabuti ka naman at ang paghahari niya ay sa'yo at tapat ka, hindi ka rin tatakwil ng kahit na sinong kapwa mo. Sapagkat ang lahat ay matututunan mong ibigin baga, mahalin. Tama po ba? At nang dahil sa pag-ibig na yaan, mapapatotohanan mo buhay ang Diyos sa buhay mo. Kaya't kailangan mo munang makadama ng totoong pagmamahal na hindi lamang ang asawa mo mamahalin mo, ang anak mo mamahalin mo, ang kapatid mo mamahalin mo, ang ina mo mamahalin mo, at sarili mo. Kailangan matutunan mo rin at makadama kang magmahal sa kapwa-tao. Sapagkat kung walang magmamahal sa kapwa-tao, sinong maglilingkod ng totoo? Meron baga? Meron po ba? Mga minamahal ko, meron bang maglilingkod ng tapat sa kapwa-tao kung hindi naghahari ang pagmamahal? Sadya, walang makapagbibigay ng sakripisyo sa kapwa niya kung hindi niya nararamdaman ang pagmamahal. Kaya kapag ito ay nasumpungan mo, kapag ito ay nakilala mo, kapag ito ay tinanggap mo, marapat na hindi na mawalay sa iyo. Sino siya? Sino siyang dapat mong masumpungan, makilala at tanggapin? Ang Diyos na walang hanggan. Kaya kapag napatotohanan mo sa sarili mo mismo, tunay na hindi ka naman kayang unawain ng lahat ng hindi pa nakakaunawa at di nakakadama. Kaya ikaw na nagbibigay ng kaparaanan sa iyong pagpapakilala, pagpapadama sa iyong kapwa, hirap naman kung paghihirapin mo ang loob mo. Ngunit, kapag nasa matibay ka ng pagtitiwala, hindi mo rin pahirapan ang loob mo. Sino mahihirapan sa iyo? Ang Diyos na tinatawagan mo. Sapagkat ang hirap mong ituwid, ang hirap mong itama, ang hirap mong magbago, ang hirap mong kumilala, ang hirap mong tumanggap. Yaon yung mga anak niyang mahirap sa lahat ng mahirap para sa Kanya. Ang magbago, maituwid, tumanggap, kumilala, magliwanag, makaunawa, buhay ba ang Ama? Ngunit kapag nagkaisa ang bawat isa, tunay na kay ligaya. Kaya't sa lahat, sa katotohanan lang, sino ang nakasaliksik ng mga ugat, partisyon ng bawat ugat na yan?
kahit na ikaw ay special therapy, magaling kang specialist ka sa pagte-therapy, meron ka pa rin hindi alam na lahat ng parte na yan na hindi mo pwedeng baybayin lahat. Kaya't may tinuro man sa iyo at may natutunan ka, hindi mo pa rin kayang pasukin ka lahat-lahatan. Tama ba ga? Sapagkat walang nakababatid ng lahat ng iyan kundi ang Ama. Sapagkat siya ang may-ari ng buhay at siya may kaloob ng buhay. Bakit nga ba makapagtatanong ka? Yung iba, kay lulusob nila, kay sisigla, sinasayang ang buhay nila. Pasarap dito, pasarap doon, libang diyan, libang doon. Pag may sakit, tsaka dudulog pa. Tsaka na lang sila dudulog. Ano? Pero alam niyo po ba, kapag nakilala mo ang Ama, hindi ganun eh. Ilalagak mo yung sarili mo at gagawa ka ng paraan kung paano mo siya mapaglilingkuran ng naayon sa kanyang kalooban. Buhay ba ang Ama? Kaya, mahirap sadya. Tunay na mahirap. Ngunit paano ba maging ganap at totoo? Paano ka ba magiging totoo at magiging ganap? Mamahal, kay hirap. Ngunit, tanggapin ng Ama, walang mahirap. Buhay ba ang Ama? Kung minsan ang mga lingkod, nag-uusap-usap na lang. Sasabihin nila, ay Diyos ko, hindi na ako tinapusan ng pagsubok. Ay Diyos ko, hindi na ako natapos sa pagsubok na ire. Lagi na lang ekang mayroon. Kaya sasabihin mo, ba't di naman kaya iba? Buhay ba ang Ama? Tama po ba? Kayo po ba naisip nyo na yung, bakit kaya hindi naman sila? Ba't puro ikaw na lang? Ano? Pero mali po pala yun. Hindi pala tama. Walang pinagkaiba dun sa, halimbawa, anak kang mabait, ano? Ay, akala ng magulang mo, totoo kang mabait. Hindi, utos ng utos sa'yo, ano? Utos ng utos sa'yo. Yung pala, marunong ka ring umaldag. Ano? Halimbawa, kampante, kontento sa'yo ang magulang mo. Anak, kunin mo ngayon. Anak, utos yan. Anak, araw-araw, ganon. Aba, isang araw sumagot, ba't puro na lang ako? Ba't hindi naman sila? Puro na lang ako nakikita, lagi na lang ako inuutusan niyo. Nasindak yung magulang na akala mabait yung anak. Sabi, aba, akala ko anak dahil di ka kumikibuhay. Ang bait-bait mo, kontento at kampante ako na, ayan, bait ng anak ko, siyang-siya ako, tuwang-tuwa ako. Kung pala'y mayroon ka rin palang sa loob eh. Meron ka rin palang nasa loob mo. Hindi ka lang pala nagsasalita. Ganun po ang tao. No? Ngunit ang Ama, nagreklamo ba sa mga anak niya? Kaya't ibig sabihin lamang, lahat ay may hangganan sa tao. May hangganan ng... Tama po ba? May hangganan ng ang bait, may hangganan ng buhay, may hangganan ng kalakasan, may hangganan ng tuwa. Hindi tulad ng Ama, lahat sa Kanya ay walang hangganan. Ang kapangyarihan niya ay walang hangganan, ang kadakilan niya ay walang hangganan, ang Kanyang pagmamahal ay walang hangganan, ang Kanyang buhay ay walang hangganan. Lahat. Nasa Kanya lahat. Kaya sa Kanya ka lang hihiram. Sa Kanya ka hihingi. O halimbawa, ang kaibigan mo, kampante yung kaibigan, akala'y napakabait niya. Di siyempre, kwento na kwento sa kanya. Ay kaibigan, may problema na naman ako eh. Di, sige, payong maganda. Eh isang araw yung kaibigan niya nang hiram. Naku, eka, wala ako eh. Akala niya mabait. Sa kagipitan ay makakatulong sa kanya.
Yun pala, hindi rin. Kaya lang pala natutulungan sa salita lang. Ngunit sa aktual na gawa, wala palang magagawa. Kaya dyan mo makikita ang totoong kaibigan at tapat na kaibigan mo. Buhay ba ang Ama? Ngunit ang Ama, salita ng salita, aral ng aral, turo ng lahat ng marapat, pangaral ng pangaral, salita ng salita ng makabubuti at nakabubuti sa lahat. At humingi ka pa sa Kanya, bibigyan ka. Kaya lamang, alin ang may hangganan sa Kanya? Yung pagpapatawad. Kaya wag siyang aabusuhin. Buhay ba ang Ama? Sapagkat kapag dumatal yung wakas ng hangganan, yun ang nakakatakot. At yun ang huwag dapat dumatal sa buhay ng tao, nakasawaan siya at bigyan ng hangganan ang kanyang pagpapatawad. Sapagkat kung sa tuwina lamang pinatatawad ka para magbago ka, ang sabi mo'y laging nagbago ka, nagbago, hindi pala. Dumatal yung takda ng ibinigay niya na yun. Sabi niya, anak, para naman akong ginagawa mo bulag eh. Para naman ginagawa mo akong bingi. Ginawa mo naman ako anak patay. Sabi mo, nagbago ka, hindi naman pala. Akala mo ba hindi kita pinagmamasdan? Akala mo ba hindi kita sinusuri? Akala mo ba hindi ko naririnig ang mga sinasabi mo? Solo. Yan ang malaking kaibahan ng Ama sa tao. Ang Ama'y nakapagsusuri ng lahat ng uri ng tao, nalilirik niya. Ngunit ang tao hindi kayang suriin at liripin ng sinuman. Kaya kakarampot ang kanyang unawa, kakarampot ang kanyang pagpaparaya, kakarampot ang kanyang pagmamahal, kakarampot ang kanyang pagbibigay, kakarampot ang kanyang pagpapatawad, at kakarampot ang kanyang liwanag. Kaya ang kakarampot na ito ay binibigyan ng Amang karagdagan. At ang hahanap sa Kanya ay mabibigyan niya. Ang tatanggap sa Kanya ay mababahaginan niya. At ang tunay na kikilala at mananahan sa Kanya, hindi niya tututulan kailanman ang lahat ng kulang sa Kanya upang ipuno niya. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung lagi kang sa Kanya, kukulangin ka ba ng pangunawa? Kung sa tuwin ay siya ang pinakikinggan mo, kukulangin ka ba ng mga paalala? Kung lagi mo siyang dadamhin, kukulangin ka ba ng pagmamahal? At kung mananahan ka sa Kanya, kukulangin ka ba sa iyong kailangan? Kaya lamang, may pasubali. Hindi maaring sunod ka lang ng sunod sa Kanya. Amen ka ng amen, hindi naman pala totoo. Ang tunay na sumusunod sa Kanya, ginagawa niya yung gusto niya. Ang tunay na kumikilala sa Kanya, nakikipagtotoo sa Kanya. At ang tunay na nakikipagtotoo sa Kanya, sumusunod sa mga panukala niyang mabuti. Mga pangaral, paalala, at mga tuntunin niya. Kaya nakikilala ng mga sumusunod sa Kanya ang tuntunin niya at batas. May batas ang tao, ngunit git ang pagsunod niya sa batas niya. Sapagkat maaring ang batas ng tao ay hindi parehas, hindi pantay. Ngunit siya tama ang kanyang kahatulan at timbangan. Kaya't kapag siya ang tinanggap, lahat ay mapapatag. Buhay ba ang Ama? At kailan ba siya humingi ng pabor sa iyo? Kailan ba niya sinabing, anak, pahiram nga ng pera? Kailan ba niya sinabing, anak, pahiram muna ng liwanag mo? Anak, pahiram muna ng damit mo, pahiram muna ng pagkain mo, pahiram muna ng tsinelas mo o sandalyas mo? Wala. Ngunit ang kapwa-tao ay nanghihiram. Nanghihiram sa kapwa-tao. Ngunit siya kailanman ay wala siyang pinaghiraman. At lahat ng tao sa Kanya nanghihiram. Humihiram ng lakas, humihiram ng kasiyahan, humihiram ng kagalakan, humihiram ng kapayapaan, humihiram ng kalusugan, humihiram ng buhay. Kaya sa Kanya lahat hinihiram.
ang hindi lang niya ibinibigay at mapapahiram ang kasalanan. Buhay ba ang Ama? Kaya't ang lahat ay sa Kanya. Ang kalikasan, ang halaman, hayop, mga bagay na lahat ng may buhay na mabubuti, makabubuti, kahit na halaman pa na sinasabing lason niyan, maaari niyang gamitin na maging balsamo, gawing magiging gamot kahit kanino. Buhay ba ang Ama? Ngunit at pasubali, ang nakalalason sa kanyang pandinig at pananaw ang gawang hindi mainam ng tao. Buhay nga ba ang Ama? Kaya mga mahal, halina kayo kung papaano ang bawat araw ay kay siyang kamtin ang kanyang mga habilin. Maramdaman nawa ninyo at maisabuhay ang kanyang mga tuntunin. Mga habilin niya'y walang hanggan, walang katapusan. Ngunit ang mga habilin na ito ay mga paalalang makabubuti at hindi makasasama kanino man. Mga minamahal ko, habilin ng Ama'y magmahalan, nagmamahalan baga. Habilin ng Ama'y kumilala ka sa akin, nakikilala bang lahat siya? Habilin ng Ama'y tanggapin mo ako anak ko bilang pangunahin sa iyong buhay, inuuna ba siya? Habilin ng Ama, huwag mo kong lilimutin. Nagawa ba lahat ng mga anak niyang hindi siya nilimot? Habilin ng Ama, ako ay tanggapin. Tinanggap ba siya ng higit sa kanino man? Mga mahal, ang daming habilin na hindi tinutupad ng tao. Ngunit ang mga habilin na ito ay nakabubuti at makabubuti sa lahat ng hinahabilinan niya. Kailan kaya makatutupad, makatatalima? Sapagkat nga ang tao ay tao, at ang tao ay marupok at mahina, kaya't ang bawat makasusunod lamang sa kanya, ang paghahari ng Espiritu'y tinanggap at kinilala nila. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Buhay ba ang Ama? Ang sabi nga po ng kabiyak na puso kanina, paano ka ekang titindig doon? Matagal ka ekang nakatindig. Ang Ama titindig. Buhay ba ang Ama? Kaya, salamat, salamat, salamat sa Ama. Paano niyong mapapatotohanan kikilos siya at buhay sa inyo kung ayaw niyo muna subukan? Kung ayaw niyong paniwalaan, kung ayaw niyong tanggapin. Halimbawa, may pasyente, pilay. Umakbang ka eka, masakit po hindi ako makahakbang. Pag tinanggap mo yung lumakad ka eka, makalalakad ka. Kaya yung matibay ang mga pananalig at pananampalataya, kahit may masakit sila, sinasabi nila, Panginoon, kaya ko ito dahil ikaw ay kasama ko. Makakaya nila. Sadyang nakakalumbay ang bawat kaganapang kumisan. Ito'y binabahagi sa inyo upang inyong pagnilayan na dapat ang tao ay laging sa tuwin ay sa Ama magtitiwala at mananalig. Katulad po ng isang nagte-text sa akin at sa Facebook, nagulat na lang sila kay lakas-lakas ng kanilang magulang, subalit sumakit lang ang tiyan nung na-confine, nung in-examine, puro bukol sa kolon. At ang dami ng bukol na hindi alam kung kaya sinitiskan, titingnan kung mayroon na rin sa atay. May malumanay na cancer, mayroong traidor na cancer. At magalak magpuril kayo kung hanggat maaga ay napapabatid niya, nakakadama. Kaya yung iba, kumisan, bago ma-raise,
ay wala na, maalma na. Halimbawang stage 4 na, stage 5 na, ganun, stage 3. Mga stage 1, wala pa yan. Stage 2, marami pang taon yan. Sa mga internal organ, ngunit alam niyo po ba, may mga bukol na hindi cancerous. Hindi naman lahat ng bukol cancerous. Kahit malaki siya, hindi siya cancer. Meron namang kahit na isang butil lamang siya ng munggo, parang kasing laki lang siya ng mais, cancerous siya. Na kapag ginalaw yun, is hindi na pwedeng pag may pumuslit sa ibang parte ng katawan. Kaya paano mong huhulaan ang buhay mo? At paano mong pangangalagaan na antay ganon, antay ganyan, antay ganito? Alam niyo po, manapa ang dapat maging ugali ng tao ay ito. Magtiwala ka sa Ama, maniwala ka sa Kanya, huwag katakutan ang naganap kay Juan, huwag mong tulad sa katawan mo. Sapagkat kapag halimbawa inisip mo, baka ako rin ay ganito, baka ako rin ay ganon, eh puro ka baka, hindi ka naliligaya. Puro takot na ang nasa sayo. Katulad na isang pasyente na, kaya ka nagkakaganyan ka kasi iniisip mo baka matulad ka sa mga kapatid mo na mahihina ang bato na dinadialysis. Hindi ang kapalaran ni Juan. Kasi itinanim sa isip ng tao yung inheritance. Ngunit, sabi nga, ang Ama, kung hindi niya kalooban, ay hindi mangyayari. Tama po ba? Kaya halimbawa ay, kasi po yung nanay niya, tatay niya, ganyan kinamatay, kaya lahat sila ganon. Ay dapat makawala na sa ganon. Tama po ba? Sa isip, itala mo, ang naganap kay Juan ay di mangyayari sa'yo. Pagtiwalaan mo. Kaya nga sabi nga, ang pananampalataya siyang nakapagpapabago sa buhay ng tao, di po ba? Kaya kung binabago mo sa isip mo at hindi ka ganon, ay mangyayari sa'yo yun. O halimbawa, ipinanganak, sabi, ay nakamana sa ano niya, kasi lahat sila ay pingot. Salita lang mo. Ang tao ba ang tanong ko, ang tao bang nagbibigay ng buhay? O bakit sinasabi yung, ay pingot na naman? Lahat sila ay pingot. Kasi pingot ang tatay niyan eh. Ganyan ang maririnig mo sa bibig ng tao. Ngunit, totoo bang nangyayari ito? Hindi. Dapat kung pingot o bingot ang isang anak, huwag mo sabihin na lahat sila'y gayon. Pinangungunahan mo ang Diyos, kaya nangyayari sa'yo. Buhay ba ang Ama? Dapat, kung may nakita kang hindi maganda sa kapwa mo, sa isip at damdamin mo, ibahin mo ang sayo. Naku, kasi lahi kami ng may diabetes eh. O nilahi mo pala, kaya nagkalahi-lahi na kayo. Buhay ba ang Ama? Samantalang, ang Ama naman ang nagbibigay ng buhay bakit inaaglahi mo? Tinanggap mo, di mangyayari nga sa'yo. Alam niyo po, mga mahal ko, huwag mo tinatanggap sa sarili mo yung hindi maganda. Ang tanggapin mo lang sa sarili mo yung maganda. Kaya't napakahalaga ng pagbabagong isip at damdamin. Kapag tinanggap mo ang Ama, iibahin niya ang isip mo, iibahin niya ang kalooban mo. Siyang magbibigay ng isip na mabuti, siyang magbibigay ng damdamin mong mabuti. Kaya ang damdamin mong dating hindi maganda, naiba na. Kaya pag lagi mong iniisip, baka kaya magka-cancer ako, bandang huli may cancer ka nga. Ngunit isipin mo, ika'y wala. At tunay na ang Ama ang mangangalaga. Buhay ba ang Ama? Napakahirap naman ang halimbawa, lahat kayo nabuhay sa cancer. Lahat kayo, ganun ba? Kung 4 ang anak, 4 lahat ganon? Sa isip,
pananampalataya. Maniwala kayo sa isip napipihit ang istorya. Sa isip napipihit ang kalalagayan ng tao. Sa isip nababago ang lahat sa buhay ng tao. Sapagkat kapag inisip mo'y mabuti, ang mabuti mangyayari sa iyo. Kapag ang mabuti minithi mo, mabuti isip mo, mabuti ang ipagkakaloob sa iyo. Kapag inisip mo'y masama, masama magaganap. Kaya laging nasa mabuti at walang masama na magaganap sa buhay ng tao. Sapagkat mabuti ginagawa mo, mabuti ang ganti. Mabuti iniisip mo, mabuti ang nasa damdamin mo. Buhay bang Ama? Kaya ang wika ng Ama kay Jeremias ay ito. Ganito ang itinugo ni Yahweh. Kung manunumbalik ka, tatanggapin kitang muli, at ikay muli kong gagawing alipin. Kung magsasalita ka ng bagay na may kabuluhan, at iiwasang sambitin ng anumang kasumpa-sumpa, gagawin uli kitang propeta. Babaling na muli sa iyo ang mga tao, subalit huwag kang paroroon sa kanila. Sa harapan ng mga taong ito'y gagawin kitang isang matibay na pader na tanso. Makikipaglaban sila sa iyo, ngunit hindi ka nila matatalo. Sasayaw ako upang ikay pangalagaan at ingatan. Ililigtas kita sa kamay ng masasama at iingatang laban sa mararahas. Ay buti ng Ama, manumbalik ka lamang pala sa Kanya. Gagawin Kanya mabuti, tulad ng habilin niya kay Propeta Jeremias. Nang dahil sa ang dami niyang pinagdaanan, nanlumo na, namlata na, mga mahal, ang dami-daming kaganapan sa buhay ng tao bago mamatay. Ngunit ang pinakamagandang magaganap sa buhay ng tao, ang makilala ang Ama sa kanyang buhay. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Alalaong baga, wala namang masamang tao kung ang tatanggapin ay ang Ama. Sapagkat ang Ama ay pinakamabuti't mabuti sa lahat. Kaya lamang may nagiging masama kung ang isip ng tao ay masama at nagagawa niya ang pumapasok na masasama sa kanyang isip. Ngunit at pasubali kung lahat ng isip ay maganda, sino ang taong masama at gagawa ng kasamaan? Wala, sapagkat ang Ama ang tunay na kabutihan. Pagharian kayo. Nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? Kaya ayon sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, kaya't buong taimtim ninyong nasahin ang mga kaloob na lalong dakila. At ngayoy ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na malingaw-ngaw o pompiyang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pat napalilipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamigay ko man ang lahat ng ari-arian ko at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin. Kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang may dudulot ito sa akin. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi nananaghili, nagmamapuri, o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama. Ngunit,
ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayahang magsalita ng iba't ibang wika, mawawala ang kalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi palubos ang ating kaalaman at ang kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ngunit, pagdating ng ganap, mawawala ang di ganap. Buhay bang Ama? Pagdating pala ng ganap, mawawala ang di ganap. Ibig sabihin, kung hindi mo paganap kilala ang Diyos mo dahil sa ugali mong mali ang laging ginagawa mo, kapag tinanggap mo ang Diyos na makatotohanan at ganap sa buhay mo, mawawala rin lahat ito. At magbabago na ang pananaw mo. Kaya nga, inuuna sa tuwina ang sumainyo ang kapayapaan upang kung payapa ang isip mo'y manahan ang pagmamahal. Sapagkat kung ang pagmamahal ang nasa puso't kaisipan, di kaya ang mabuti rin ang siyang kamtan. Kaya't dito na patotohanan ng Ama ang mga anak niya ay buhay na kumikilala sa Kanya at sumasamba. Kung may kalakip na pagmamahal, pag-ibig baga ang paghahandog sa kapwa-tao. Kaya nga, hindi mo kayang paglingkuran ng kapwa mo kung wala kang pag-ibig. Kasasawaan mo, magsasawa ka, panghihinawaan mo at tatalikdan. Sapagkat kung saan naroroon ang damdamin mo, yaon ang magagawa mo, tao. Kaya't ang mga umiibig sa sanlibutan, hindi makawala-wala sa gawang pang sanlibutan. Kaya't ang umiibig sa sariling ganang kanyang sarili, hindi niya mapahalagahan ang kapwa-tao. Kaya't kaunti lamang na nasakitan ng kalooban, matagal nang nakatanim sa kanyang damdamin. Mga mahal, hindi pala kalugod-lugod ito sa Ama. Kaya't aanhin mo yung pagsamba ng araw-araw at manambitan ka pa. Kung sa iba'y may pagmamahal ka, sa iba naman may galit ka. Pagharian kayong lubos. Buhay bang Ama? Kaya nga, upang malugod siya sa'yo, gawin mo ng tama ang iyong gawa. Kung papaano hindi mo magawang mahal mo ang iba, gawin mo namang tama sa puso mo. Ang kalooban ng Ama ang maghari sa iyo. Tamang-tama, tumpak na tumpak at walang kulang sa kumpleto niyang rekado. Kaya kapag tinikman mo, linamnam at sarap ay malalasak mo. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Buhay bang Ama? Kung minsan sa mga tao, konting diferensya pinalalaki, na walang pinagkaiba sa maliit na dila, kaya liit-liit niya. Ngunit, kapag nagsalita siya ng masama, napalalawak niya. Kaya, mga mahal, pangunahin ang pagtitimpi upang makitang may pagmamahal. Pangunahin ang pagpaparaya upang patotohanang may pagmamahal. Kaya't ang pagmamahal, kapag ito'y tinanggap na mula sa Ama, tunay na mapapadama mo ang pag-ibig na yan sa kapwa mo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Sino naman ang mahihirapan? Halimbawa'y nagalit ka kay Juan, kay Petra, sinumpa mo siya, at hindi mo na siya gustong makita. Si Petra ba? Si Juan ang nahirapan o ikaw? Huwag niyong gawin yan. Kayo rin ang masasaktan. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig
Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Salamat. Purihin ang Ama. Saan ba nagmumula yung nagaganap na nanuntok ng tao? Di ba sa isip? Tama po ba? Pumasok sa isip, ginawa ng puso, natanim doon, ginawa ng kamay. Tama po ba? Sa makatwid, napag-uutusan nyo ang mga bahagi ng katawan nyo sa pamamagitan ng isip nyo. Tama po ba? Kaya kapag inisip mo, mahalin mo si Petra, papasok sa puso mo, mamahalin mo siya, magagawa ng katawan mo. Buhay ba nga ma? Kapag pumasok sa isip mo, sampalin mo si Juana, pumasok sa puso mo, galit ka sa kanya, nasampal mo nga ito. Buhay ba nga ma? Sa makatwid, ang lahat ng ginagawa ng tao ay nagdadaan sa isip niya. Bakit hindi pigilan ang isip? Kung tunay na may pag-ibig. Buhay ba nga ma? Kaya, saan naman din nagsisimula ang pagsisimula ng galit? Halimbawa, doon sa nagngingit-ngit ka, hindi mo masabi doon sa pinaggingit-ngitan mo. Eh sa tuwing makikita mong nagkakamali siya sa'yo, ngit-ngit na ngit-ngit ka, tama ba ga? Kaya sa halip na namamatay, nabubura yung pagngingit-ngit mo, eh dahil hindi pa nga maalis-alis sa isip mo, eh nabuhay sa puso mo hanggang nagkalalim-lalim na yung baon ng tinik mo, hindi na bumabaw, di na mabunot-bunot, eh sino nahirapan? Mga minamahal, tatandaan ninyo, gusto nyo bang laging masigla, laging malusog, laging lakas? Sa isip nyo, manahan ng Diyos na totoo. Totoong totoo, hindi ko kayo binibiro at di ako nagluloko sa inyo. Pag ang isip at damdamin nyo'y Ama, wala kayong gagawing masama sa inyong kapwa. Kapag ang isip at damdamin nyo ay magmahal, wala kayong masasabing masama sa inyong kapwa.
Kapag sa isip at damdamin nyo, mahalaga ang kapwa nyo, wala kayong magagawa ni anumang masama kahit kanino. Ngunit kapag sa isip mo, mayroon kang kinagagalitan, 5-3, dadagdagan pa, di mawawala, bugnutin mong isipan. Sumayin kapayapaan, pagharian kayo, kaya pangunahin, magmahal ka upang ikaw ay mahalin. Ibigin mo ang iyong kaaway at ang Ama magbibigay paraan. Lahat sila sa iyo ay susuko at siyang bahala kahit kanino na may masamang gawa. Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. Aba, kumusta ka na? O, ikaw ba, Pogi? Kumusta na? Ha? Anong pakiramdam mo? Kumusta yung mata mo? Ha? O, anong pakiramdam mo sa loob? Hindi na masakit, eh. Bigay ko kaya sa yung sakit sa pako. Totoo po yan. Ba? Eh, kung hindi ako sinapuning aking salamat sa iyo, ha? Walang yasya. Tinulak ako, eh. Sabi ko, malis ka dyan. Pag di ka umalis, papatayin ka. Tumakbo. Ay, Diyos ko, mahal na Ama. Sabi ko, totoo po pala. Totoong totoo. Maniwala po kayo. Huwag lang ang maging tapang mo'y pumatay ng kapwa mo, ibibigyan ka ng Diyos. Bakit po? May kukwento po ako sa inyo. Eri po kulungan ng baboy namin dito eh. Dati po. Eh, kasi po pag may nanganganak na inahin eh. Ade, yung pong aking panganay, pag may nagpapaanak, halimbawa, yung pangatlo ko po kasi mahilig talagang magbaboy yun eh. Eh, pag may nagpapaanak eh, nakikihala-hala siya. Eh, nakapanganak na po, may nanganak. Sabi ko, silipin mo nga anak yung mga biik, sabi ko sa panganay ko. Pumunta. Nako, makaripas ng takbo. Eh, may third eye po yun eh. Mahangos, putla-putla. Sabi niya, mama. Sabi niya, ganito na po ako noon. Hindi pa ako masyadong ganito. Bago pa lang po. Sabi niya, mama, may tiyanak. He, pinagsasabi mo ka ako. Totoo ba ka ako'y tiyanak na yan? Hindi ka ako totoo yan. Sabi ko, ganito kaya ang tenga. Tapos eka yung mata niya, eka, pagkapula-pula eka. Tapos nakakapit eka doon sa bakal natin pintuan doon sa may, he, hindi ka ako totoo yan. Halika kako, halika. Dala-dala namin flashlight. May ilaw naman doon. Mama, sarado mo na nga itong mata na rin. Sabi niya, sarado mo na nga eka yung third eye ko. Sarado mo na. Sabi niya, hindi. Maganda nga yan para nakikita mo sila. Eh pag sarado yan, di mo sila makikita. Sabi ko, wag natin sasarado. Buksan pa natin. Fourth eye. Ay, ayoko na eka. Hanggang third eye na. Sabi niya, hindi. Punta po kami. Bakal yan eh. Nakakapit silang gano'n. Sabi sana ko. Sabi ko, wala naman pala ako eh. Wala naman ah. O, wala. Nandiyan kaya sila. Sabi niya, nandiyan na. Sabi ko, wala. Eh, ba't nga wala ako nakikita? Sabi ko, Diyos ko po at Ama ko. Alam niyo po, dati hindi ako naniniwala dyan eh. Kaya pag may nanggagamot na, duwende ka. Kaya ako duwende. Totoo po pala. Eh, kaya naman pala ginagamot ng duwende wala po ako sasabihin. Pero kung gusto niyo manggamot, sa Diyos kayo humingi. Huwag po sa duwende ha. Baka kayo sa impyerno may libing. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Diyos ko, tama ko.
Eh, hindi rin po ako naniniwala sa kapre. Aba, lahat na hindi ko pinaniniwalaan pinaniniwalaan ko na po ngayon. Ngunit ang hindi ko mapanipaniwalaan, bakit ang tao ayaw magbago? Buhay ba nga ba? Buhay ba nga ba? Eh, pwede naman palang magbago ang tao. O, yan. Ayaw talaga magbago. Noon naman pong ando kami sa Manila, nakatira siya doon sa Manila. Doon sa kapatid ko. Sabi niya, Mama, meron po yan naglalakad diyang nakaputi. Mako, maniwala ka naman ka ako dyan sa nakaputi na yan. Sabi ko, ay sus mama. Sabi niya, kawawalis ko lang Wala naman kang mahaba buhok din Sabi niya, saan pupunta kayo? Saan ka nanggagaling yan? Nakadikit siya dinding, nakadikit siya Wala ka ako yan, lumilipad lang. Lumilipad lang. Ayaw mo kang maniwala. Minsan nga nanonood kami ng TV dumaan Sabi ko, Tito Jong, may nakita ka ba? Ano ba yung nakita? Wala po. Sabi niya, baka matakot Sabi ko, deto po. Lumos kami ni Cecil. Naiwan po ako doon sa kwarto nila. Walis na ni Cecil, inalis, sinagiwan pa. Ade, bumaba po si Cecil, tinutulungan si Bunso, nandun pa po sila sa Manila. Sige ka ako, maiwan ako dito mag-isa. Nilak ko yung pinto. Pamaya-maya sabi, klik, klik. Lumapit po ako, binuksan ko. Ano ba ako, gusto mo? Tutulog ka rin Halika, tabi tayo. Joke. Tatawa kayo, no? Pero totoo po. Sabi ko, Diyos ko, tama ko. Huwag mo akong patatangay. Sabi ko, pag nagbilang tawa ko, baka kumaripas ako ng takbo, malaglag ako sa hagdanan. Eto na po. Sinarado ko, nilak ko na naman. Tumingala ako. Ay, buhok. Naniniwala na yata ako sa iyo, anak. Sabi ko sa loob-loob ko. Alam niyo po, ba't ko binabahagi ito? Ang mga gawang hindi nakikita ng tao, kung ang makikita mong mabuting gawa ng Diyos, wala pa rin makapagpapahamak sa iyo niyan. Sapagkat masigit ang kapangyarihan ng Ama kaysa sa mga iyan. At ang mga nakakakitang nasa third eye, totoo po yun. Kaya lamang, hindi lahat ng tao makakakita niya. Kundi ang kalooban ng Ama, ang maghari. Sa makatwid,